Una, Apostolic Doctrine. Christianity. Yan ang tunay na Christianity. Apostolic Doctrine. So, pure ang aral nila, no? Tapos, dito yung lumabas yung sa mga kapatid nila, no? Sa mga kapatid nila, yung maling aral. At mababasa natin yan sa Acts 20:38. Sila yung mga apostasy na lumaban. Yung mawala, sabi ko sa Acts 20, babasahin natin, sila yung mga kapatid din na nung mawawala si Pablo, no? Sabi doon, mismo sa loob din magagaling yung mga kapatid na mga apostasy. Yun nga, sila yung mga tinatawag na maling aral. So, dumating yung sa panahon ng RCC, no? Susunod lang ito, ha? So, anong talagang aral sa panahon na yan? Ba't nagdilig? Tinawag siyang Antichrist. Pero Kristiyano rin sila. Pero ba't tinawag sa Antichrist? No? Laban sila sa aral ng mga apostol. Antichrist. Ano yung kanilang sinira? No? Ginamit ito ng Diablo, yung reliyong RCC, yung mga kapatahan. Ano ang aral nila? Binago nila yung aral ng mga apostol. Na ang aral doon ng mga apostol ay isang Diyos. No? Ang pagkakilala ay Son of God. Anong ginawa sa 325 AD? Binago nila, no? Sa history, anong ginawa nila? Ginawa nila God, Diyos anak. No? Yung Diyos anak. So marami pa. Marami silang binago. Yung mga aral, pati kasama na yung pangalan, yung Biblia, sinulog nila hanggang sa panahon na yan, no? Yung mga yan, eh. Mateo. Okay. Tapos, so sa panahon ng Dark Ages, ay nagsilabasan yung mga protestante. No? Sino yun? Lumabas din sila dito. Dahil nalaman nila yung aral nung kanila nakagis ng religion. Sino yun? Una-una lumabas si mga pari dito eh. Una si Galileo, Martin Luther, John Wesley. Inihayag nila yung mga kamalian at binabalik doon yung tunay na aral, paunti-unti. Ano yun? Justification, sanctification, no? Sila Martin Luther, Calvin, Knox. Nagsilabas sila saan? Dito sa RCC. Lumabas sila. Binahayag sa kanila ng Diyos yung bawat katotohanan. Ano yun? Yung justification, sanctification. So, yung piniliwanag dito. Sa bawat katanungan, yung piniliwanag. Sa panahon nila. At binabalik nila yung aral. Ano yun? Yung tunay na aral, yung tunay na aral ni Kristo. Sa ulit si Brother Branham. Pero itong, ang tawag sa kanila dito, reformador. Hindi sila mga propeta, reformador sila, no? Reformador. Kakaiba si Brother Branham. Si Brother Branham, ang gift niya ay propeta. Kung paano si John dito, na ginamit ang bago lumabas si Kristo, no? Ginamit na propeta si John the Baptist. Pagdating sa ulit na panahon ng sa 7th Church Ages, sino ginamit? Propeta rin. Yung espiritu ni Elijah. Kasi, limang, ano naman natin yan? 5 beses gagamitin yung espiritu ni Elijah. Ang sa kanila yan ay doon sa 2 prophets. So dito, yung espiritu ni Elijah, ni Brother Branham, ibinaling na yung salitang Christ, yung Christ, the Son of God. No, ito kasi master dito eh. Yung tamang pagkakilala sa anak at doon sa ama. Yun ang binabalik na. Kasi yun yung mga minalig ng Antikristo eh. Na RCC, alam naman natin yan. Christ, the Son of God. Pero itong mga sila, John Wesley, lahat ng mga ginamit dito, ang tawag sa kanila. Tinawag sila mga anak ng patutok. Ito kasi yung mother eh, no?
mother ko eh. Mother of the harlot ang tinawag sa kanya. So may itong mother of the harlot, meron siyang mga anak. Sino yun? Ito yung mga ito. Bakit? Kasi sa panahon ng mga reformador, hindi pa sa kanila resto yung tunay na pagkakilala. Pero meron silang partially na binigay ng Diyos na liwanag sa panahon na yun yung nga yung pagpapakabanal, no? Pag-inig ka na, baptism of the Holy Spirit, at yung tamang bautismo sa pangalan ni Jesus Cristo, no? Ibinalik yun at marami pang iba. Pero pagdating kay Brother Branham, sa kanyang revealing the word, yung third po nung ano niya eh, ministry niya eh, tatlo yun eh, yung pagpapagaling na, kung ano yung kay Cristo, nasa kanya rin, yung hindi siya napatay. Pagdating sa third pool, yung revealing the word, ano yun? Yung aral na patungkol doon sa word, ano yun? Yung isa na ito, restoration of the pagkakilala sa anak. So, dito, makikita natin dito, liwanag na ito ha. Marinlagay pero dito, hindi nagbibigay ng liwanag hanggang sa mag-perfect dito. Pero dito, patuloy pa rin. So, may revelation pa. So, yan lang yung ilalagay ko doon sa susunod ko doon sa maraming salamat. Sige. Masyad ka ba? Kaya basilan. 5 minutes. So, maganda share nila with regard dito sa woman preacher behind the pulpit. So, appreciate ako kay Pastor Danny. Maganda po yung kanyang at ang sabi niya, hindi pinapahintulutan ni Pablo na mangaral yung babae sa pulpito o magturo. So, agree po ako noon at yun po yung pinapangaral namin. Pero, ang babae ay pwede mag-testimony. Pwede siya mag-testimony. Sa loob ng church at sa labas ng church. Pero hindi lang siya pwedeng magturo at mangaral sa pulpito. So, yun po yun. Yun din yung itinuturo namin, Pastor. So, napakaganda. Dagdag din doon sa patibay kung ano yung tinatayuan ng iglesia. Ang sabi dito ni Pablo, siguro mayroon naman talagang authority yung lalaki sa loob ng iglesia sapagkat siya hindi tinalaga ng Diyos. Pero ang gift ay hindi po natin matawanan sapagkat ito ay binigay para sa lahat ng tao. Ngayon, mayroon pang umusap dito si Pablo dito sa Timothy chapter 2. Pero hindi rin nawala yung authority ng lalaki sa loob ng iglesia. Pero ito yung tinuturo niya. 2. Let the woman learn in silence with all subjection. So, mag-aral manahimik dahil mayroong buong pagpapasakop. But I suffer not a woman to teach, nor to exert authority over naman, but to be in silence. In silence, in a sense ng silence niya ay under doon sa lalaki. Ngayon, sa Titus chapter 2, ito yung tinuro ni Pablo sa babae. At sa lahat, maging sa mga young women, Titus 2, sa verse 1 hanggang pababa. Basahin na natin na. But speak thou the things which become sound doctrine, that the aged man be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience. Yun po ang pinapaturo doon sa mga matatandang lalaki. Na ganun dapat yung magiging pag-uugali nila. And then sa aged woman, likewise, that they be in behavior as becoming holiness, not fools as users, not given to much wine, teachers of good things,
So ito yung pinagkatalunan kanina, teachers, ibig sabihin ng teachers, tagapagturo. So ano yung ituturo nila? Ang ituturo nila ay maging makabanal o hindi dapat sila magsisinungaling. Not false accusers, hindi lasinggira, no? Wala naman siguro kung yung palataya ng lasinggiro, no? So, yan. Okay, mga kapatid, nandiyan pa kayo? Pumunta na tayo dito. Mamaya pag nagsalabasan na tayo, pwede na tayo ganyan-ganyan. Ayan. Sa taas. Para dito, mataas mga mataas. That day, we teach the young woman. Sino yung magtuturo doon sa mga young woman? Yung age woman. No? That day, we teach the young woman to be sober, to love their husband, to love their children. Yung po yung mga ituturo nila. No? Pero saan itinuturo yan ni Pablo? Sa loob ng iglesia para ituro niya doon sa kanya-kanyang tanganan. Sa taas pa, para dito. To be discreet, chaste keepers at home. Good obedience to their own husband, that the word of God be not blasphemed. So yun po yung pinapangusap ni Pablo para hindi maging mapamusok yung salita ng Panginoon. Kailangan ito yung mga panuntunan na dapat nilang gawin. Tama po yun, Pastor? So yun po yun, para maging ang subject sa kanila ay nandoon sa salita ng Panginoon. Sa taas, meron pa ba sa taas? Young men, ito sa mga young man din, itinuro din ni Pablo kung anong dapat nilang gawin. Likewise, exhort to be sober-minded. No? Ang exhort nito ay magsalita o mayroon ka lang exhortation na kaunting pananalita. In all things, showing thyself a pattern of good works in doctrine, showing uncorruptness, gravity, sincerity. So yung magpapakita ng good works, showing thyself a pattern of good works, doctrine. So doktrina, may kaakibat din sa kaligtasan. No? Doktrina, kung ano yung itinuturo na doktrina, ay papakita nila ng may kaayusan. Gravity and sincerity. O sound speech. Pag sinabi yung speech, ano po yun? Pangungusap po yun. Parang talumpati. Magtatalumpati ka. Sound speech that cannot be condemned. Yung pananalita mo ay hindi dapat magkaroon ng kahatulan. Dapat perfect. That he that is at the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you. Walang masama na sasabihin mo. Walang masama na sasabihin laban sa iyo. So yun po yung mayroon akong nabasa kanina sa Acts chapter 5 bata yun. Ito last verse. Ito, verse 42, 5:42, last na to. Last na lang. Acts chapter 2, basahin ko na lang dito. And daily in the temple and in every house, this is not to teach and preach Jesus Christ. Pero dito sa talatang ito, hindi po sinabi na bata o lalaki, babae lang. Ibig sabihin, lahat pwede magsalita. Pero, nakita nga natin na hindi pwede silang sa dito, yung panangaral, lalo na ng Sunday service, pastor? Sunday service, hindi siya pwede mangaral. Ang katayo dapat ay yung pastor. Ngayon, pwede siya testimony and then sharing sila. Bakit? Alam naman natin na itong cult dito ay temporary lang to eh. Hindi naman ito original talaga na pattern na dito lang sa cult ito. Sapagkat ang secretness natin yung pangungusap. Sabi nga ng prophet, ang pulpit ay hindi ito, kundi yung pulpit ay nagmumula sa labi natin. Kasi nandyan, sa pulpit nandoon yung judgment and the life of the judge. Judgment first and life. Ngayon, saan? Ito na pulpit ba yung sisigaw? Hindi po yun, yung pananalita po ang sisigaw.
sabi ng prophet, ang ating tongue o yung ating pananalita is the pulpit of God. So, yun lamang po. Sana maging blessing lagi yung pananalita natin. Amen. Eh, Okay na to. walang mabasa sa Bible na pulpito eh. Improvisation lang po siya. Pero, ano yan? Hindi kasalanan na magkaroon ng ganito. Walang talata sa Bible patungkol sa pulpit. Ito improvise lang ng tao. So, walang problema. Sige, Pastor Dani. Basta na eh. Umalis na yung iba. 5 minutes, Pastor Dani. Pukin mo na kaya. Amen. Marahil po ang mga kapatid ko, yung ilan po na i-present po ninyo tungkol sa panumbalik o pagbabalik ng lahat ng mga bagay. Tama ba ho? So, meron po kong ibig buksan tungkol sa mga bagay na ito. Okay. Ang naging batayan, ang aklat ng Malakay. Malakyas, 4, 5 hanggang 6. At alam din po ng bawat isa na ang tinutukoy po doon ay yung espiritu at kapangyarihan ni Elias na ito'y pananambalikin. At alam din po natin, nagkaroon po ng katuparan kay Juan Bautista. Pero hindi po full doon. Ang naibalik lamang po doon ay ang mga anak. So yung mga magulang, kailangan magkaroon din po ng katuparan. Ngayon, yung mga magulang, ang maging kasangkapan po doon ay yung mga anak na panumbalikin ng mga anak ang mga magulang para maging kumpleto po yung hula po doon sa bayang Israel. Ngayon, ginagamit po natin yung tinatawag na talatang doon sa aklat ng Gawa 6. Kung umpisa po natin, humanga po ng 7 lalaki. Kasama na po dyan sa Esteban. Ang 7 lalaki ito, inilagay po sa ministeryo ng salita. At nung sila po ay inilagay sa ministeryo ng salita, mga kapatid, nagkaroon po ng tinatawag na bunga. Ang naibalik po nila, kung ating pong susuriin, ito po yung mga serdote. Ang ama po ito eh. Ibinalik ng mga anak. Ibig sabihin, nagkaroon po ng resulta. No? Yung sinabi sa aklat ng Malakyas 3:5-6. Ngayon, wala pa po doon ang panahong Kristiyano. Ang katuparan po lamang na nangyayari po doon sa panahong Hudyo. Na ibalik. Ang panghuli na magulang, uulitin ko po, ito po yung mga saserdote na ibinalik po ng 7 lalaki na itinalaga sa ministeryo ng salita. Hindi po yung 7 thunders. Ako'y nagpapauna po. Yung 7 lalaki na yan, hindi po yung 7 thunders. Kaya ako po yung nagpapauna. Ngayon, pagdating po ng panahong Kristiyano, mga kapatid, itong espiritong ito ni Elias at kapangyarihan, ang trabaho po nito, uulitin ko po, yung panumbalikin. Yung panumbalikin ng ama, yung mga anak. Ngayon, kung atin pong susuriin, tama yung sinasabi ng ilan, maraming nag-claim. Nasa panahong Kristiyano ay si kapatid na Felix Manalo. Sa panahong Kristiyano, ipinipresenta nga si
si Apollo Kibuloy. Maraming mga nickname, mga kapatid. Ngayon, parang maganda, mayroong talihata. Tama ba ho, mga kapatid? Kasi yung espiritu ang usapan doon yung espiritu. Ang trabaho ng espiritu at kapangyarihan, na ito ay kay Elias, panumbalikin hanggang sa panahong Kristiyano. Ang tanong, saan pumaroon ang espiritu na ito? Ayon sa panahong Kristiyano. Kanino pumaroon? Pansinin po ninyo mga kapatid, tandaan po natin sa panahong Kristiyano, ang kakasangkapanin po, Ama, para panumbalikin yung mga anak. Yung mga anak na ito mga kapatid, kung tukuyin po, ito po sila ay nasa malayo. Ito yung mga huli, mga hintin ito. Kung sa panahon natin, tayo mga hintin. Kaya marami nagpresenta itong katuparan ng aming tagapangasiwa doon sa Malpestres sa 4, 5, 6. Lahat naman ang sinasabi, mga hindi lahat yun Tama ba ho? Mga hindi lahat yun. Ang tanong, ayon sa Biblia, kanino pumaroon ang espiritu? Na upang panumbalikin. Pansinin po ninyo, meron po ako ipapapansin po. Kayo na po ang humatol. Mahaba na ho kayo. Basta ipipresent ko lang sa inyo, mga kapatid. Pansinin po ninyo, merong ganitong pahayag si Apostol Pablo sa aklat po ng unang Korinto sa 5:3 hanggang 4. Ganito ang pagkasabi, sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Aking ang hinatulan na ang gumagawa ng mga bagay na ito na tulad sa ako'y nahaharap. Sa 4, sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, nang nagkakatipon kayo at ang ating espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Pansinin po ninyo, meron pong sinasabi si Pablo na meron po siyang taglay. Yung espiritu at kapangyarihan na ito ay sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, itong espiritu ito, gaya ng pagkasabi ko, ang trabaho nito, panumbalikin Ngayon, si Pablo, na bilang apostol na may espiritu, na upang panumbalikin yung mga anak. Anong pahayag ni Pablo tungkol sa kanya at tungkol doon sa mga pinahahayagan niya? Pansinin po natin, meron pong ganitong kapahayagan po sa Biblia sa aklat po ng Korinto. Okay lang. Meron ganito sa unang Korinto 4:15. Pansinin po ninyo, ito sabi ni Pablo, sapagkat bagamat magkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, wala nga ako, kayo'y maraming mga ama, sapagkat kay Kristo Jesus ipinanganak ko kayo sa pamagitan ng Ebanghelyo. Dito po si Pablo lumalagay bilang ama. Ama saan? Sa pangangaral ng Ebanghelyo. Sa pangangaral, kapatid, ng Ebanghelyo, ipinanganak ko kayo sa pamagitan ng Ebanghelyo. Ibig sabihin, si Pablo, ama po siya. Saan ama? Sa pangangaral. Iba naman yung ama nasa pananampalataya na si Abraham. Sana mapansin po ninyo. Kaya dito, bilang si Pablo ay lumalagay na ama sa pangangaral,
na ang kahulugan nito ay sa panunumbalik para panumbalikin niya itong mga hintil o mga bata. Napapansin po natin, ganito po ang pagkasabi. Palagay mo kasama nito si Branham. Ha? Kasama siya. Pansinin po ninyo, ha? Okay, last na po ito. Salamat. Ito, sa aklat ng Colossus 1:28 na siya'y naming inihahayag na pinalalahanan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang maiharap na sakdal kay Kristo ang bawat tao. Talagay ko kasama si Kapatid Branham. Bakit ko sinasabing kasama? Sapagkat siya ay kasama doon sa Revelation 1:3. Papalag ang basa. So mapapansin din natin doon sa 7 churches. Si Branham, sabi natin nasa ikapitong Iglesia Laodicea. Ngayon, ang Laodicea, lumalagay po ito sa huling panahon. Ang lahat nasa Laodicea, naniniwala po ako, hindi po puno ang mga naroon. Hindi po puno. Kailangan bumalik sa Efeso, doon sa turo ng mga apostol. Bakit babalik? Kasi meron kang naiwanan doon. Naiwanan mo yung kabuuan ng turo ng mga apostol. Meron naman nakuha lahat ang turo ng mga apostol, itinuturo. Ngayon, para maging buo, kailangan kasama ka doon sa salitang mapalad ang bumabasa. Para